nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang galing. Sino yun? Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Siguradong ligtas. Yung umiibig sa kapatid. Tuloy mo. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Paano kayo maliligtas kung nasa kamatayan? Tuloy pa. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir J.R. po ng Usap-Usap University at mga kayuti. Welcome back na naman po. Tuloy po kayong lahat para po sa atin pong mga baguhan, ang atin pong ginagawa sa U3. Tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. And for this episode, of course, isa na naman pong request actually na sinend po sa atin via Facebook. At ito nga po ay preaching, isang classic preaching of course ng sadly yumao na po, na si Ka Erdy Manalo po. And honestly mga kayuti, wala po akong idea sa actual na paksa po ng preaching na ito. What we know is ang label po rito is mensaheng patungkol sa pananampalataya or something like that. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang conference na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga kayo-3, malamang sa malamang ay alam niyo naman po siguro ito na hindi po ako member ng INC, which means na posible po being a reactor, I may agree with some points na akin pong naririnig or disagree with some points na akin pong naririnig. But one thing I can guarantee you mga kayuthi, I'm just giving my honest and genuine po na mga reactions bilang isang fair reactor sa mga religious videos mga kayuthi. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Bigyan ninyo ng malaking pansin ang kilusan na aming inilulunsad sa kasalukuyang panahon na gisingin ang damdamin ng lahat ng Iglesia ni Cristo upang unawain nila kung sa anong panahon sa yugto ng kasaysayan ng Iglesia narito tayo ngayon. Sinabi ko ito sapagkat napakalaki ng kinalaman ito para sa ating kaligtasan. Noong ang Iglesia ay makabalik na sa lungsod ng Jerusalem, ito ay mayroong ibinigay na babala at hudyat. At yung hudyat na yon o panawagang yon ng Panginoon Diyos ang siya kumunang nais na ipabasa at ipaalam sa inyo. Lamang ipinagpapauna ko mga mahal na kapatid na itong gawaing ating kinabibilangan ay tinatawag ng Biblia na gawain ni Elias. Alam natin na merong Elias na propeta sa panahon pa ng bayang Israel at meron ding tinawag na Elias bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa at siya ay si Juan Bautista. Subalit, bago dumating ang kakilakilabot na wakas ng mundo, ay magsusugo uli ang Diyos ng isa pang Elias. Tinatawag na Elias sapagkat taglay niya ang espiritu at kapangyarihan ni Elias na propeta. Sapagkat si Elias na propeta, kung hahalungkatin natin ang kasaysayan ng Biblia, ay hindi po namatay. Sapagkat siya ay iniakyat na buhay ng Panginoon Diyos sa langit at sa panapanahon ay isinusugo ng Diyos ang kanyang espiritu at kapangyarihan sa iba't ibang katauhan. Kung ano ang gawain ni Elias sa huling panahong ito, ito nga ang ipababasa ko muna para maintindihan ninyo ang paksa na ating pag-aaralan.
Basahin mo kapatid Narnel ang Mateo 17:10 at 11. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Sumagot siya, paparito nga si Elias upang isaayos uli ang lahat ng bagay. Tumigil tayo. Hindi ho si Juan Bautista ang tinutukoy na Elias doon. Hindi ko na didetalyihin sa inyo, hahaba tayo. Ang tinutukoy doon, yung Elias na bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagparito, ay siyang Elias para isaayos ang lahat ng bagay. Sa makatwid, mga mahal na kapatid, dapat nating ayusin muna ang iglesia bago si Kristo ay bumaba mula sa langit. Nananawagan ako sa lahat ng mga kapatid, unang-una sa mga may tungkulin, sa inyong pastor, sa mga pamunuan, sa mga katulong ng mga ministro, makipagkaisa kayo sa amin dito sa pagsasaayos na ito ng iglesia. Marami tayong dapat isaayos sa iglesia bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ano po ang pinapakay ng pagsasaayos na ito? Ano ang ating layunin at hikain o nais nating mangyari kaya natin isinasaayos ngayon ang iglesia? Ang sagot kung ano ang adhikain ng ating Panginoong Jesucristo para sa iglesia na isinagawa niya noong narito pa siya sa lupa. Ano ho yun? Pakinggan nyo sa Juan 17:12. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ano po ang diwa ng pamamahala ni Kristo sa iglesia? Isipin ninyo ang ating Panginoong Kristo, humigit kumulang 3 taon nangasiwa sa iglesia. Pero sa loob ng maikling panahong yon, napansin niyo ang sabi niya, habang kasama nila ako. Ibig sabihin sa loob ng maikling panahon, kasama niya ang iglesia, ano po ang isinagawa niya? Ang sabi niya, iningatan ko sila, inalagaan ko sila, at ni isa ay sinikap ko na wala kahit isang mapahamak, liban na kay Judas, na yun ang tinutukoy doon na taong humanap ng kanyang kapahamakan. Mga kapatid, isipin ninyo kung gaano kahalaga kay Kristo ang bawat isang iglesia ni Kristo. Kung gaano kanyang paghahangad na kapag ka ang tao'y napaloob sa iglesia, hindi siya dapat mapahamak. Okay. Before we continue here mga ka-youthi, para po sa mga baguhan, sana wag po kayong magalit kasi this is a reaction channel at ganito po talaga yung format po ng ating palabas. So talagang pinopause po natin, hinihinto po talaga natin yung mga videos. Anyway, kaunting recap lang po so far, no? Sa kumbaga preliminary part po ng preaching ni Ka-Erdi. He mentions about basics, no? And yung patungkol po kasi sa Elias is narinig na rin po kasi natin ito sa atin pong mga past video reactions. At para nyo po malaman mga ka-youthi ay marami-rami na rin po tayong mga INC preachings from Ka-Felix Manalo, Ka-Erdi Manalo po ng mga preaching, no? Ng mga video reactions. Anyway, so yung una nga po raw na Elias ay si Elias mismo, ano po, who came into existence even before Jesus was born. And then the second po na considered as Elias din ay si Juan Bautista mga ka-youthi. At ang third is ito na yung isinugo nga po, ano. So here we are under the impression based on how we understood it, dahil si Elias daw po ay hindi namatay, siya po ay buhay na pinadala po sa langit, ano po. So ito pong sinugo
Ugo, and I'm guessing of course this is Ka Felix Manalo, has the spirit and power. So dalawa, espiritu at kapangyarihan ni Elias, mga ka-U3. But I wonder, since na yumao na po si Ka Felix Manalo, I think when was that? 1960, 63, kung di ako nagkakamali. So ang spirit and power po ba ni Elias ay naipasa na po ba? Ano po ba yung perspective po dito ng Iglesia ni Cristo? Was it given to Ka R.D. Manalo and then passed on to Ka Eduardo, mga ka-U3? Or it already stops kay Ka Felix Manalo being the third Elias, mga ka-U3? Ano po ang dapat gawin? Kailangan silang ingatan, kailangan silang alagaan. Bakit kaya ganito ang diwa at adhikain ng ating Panginoong Jesucristo? Sino ho ang may kagustuhan nun? Sa 6:39. At ito ang kanyang kalooban. Alam mo kung sino yung kanya? Opo. Itataas mo siguro, no? Kalooban ng Diyos? Diyos Ama? Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. 39 ngayon. At ito ang kanyang kalooban. Ng Ama o ng Diyos. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa. Isipin nyo. Kung gaano kasino. Yung po ang kalooban ng Diyos. Kahit isa sa inyo, hindi dapat mawala. Basta't napaloob kayo sa iglesia, pagkakataon ninyo para maligtas, kailangan lang kayo ay isaayos. Yun nga ang ipinaliliwanag namin sa inyo. Gaano pong pagpupunyagi ang dapat iukol diyan para matupad yang pagsasaayos na yan sa iglesia tungo sa kanilang ikaliligtas. Pakinggan nyo sa Isaias 62:1. Isa din po sa mga na-mention dito ni Ka R.D. is bago daw po dumating po si Jesus Christ is yung goal niya is dapat po na makamit, which is ang pagsasaayos ng iglesia. Which really made me think, in what way po kaya? Ito po ba ay patungkol sa pagkakaisa? Ito po ba ay patungkol sa isang damage na nangyari sa iglesia na kinakailangan nilang i-rebuild? Ano po? So ano po kayo tinutukoy dito ni Ka R.D. patungkol po nga sa pagsasaayos, no? Ito pong ideya na ito. Ka R.D. also mentioned about Jesus Christ in around 3 years na nangasiwa nga po ng iglesia, and in this kumbaga short span of time, mga ka-U3, tatlo sa mga na-mention ni Ka R.D. na ginawa ni Jesus Christ sa iglesia ay ang pag-iingat, pag-aalaga, at pag-make sure na hindi sila mapahamak. Ito po yung kanyang mga nakasama po, mga especially mga disipulo, mga ka-U3. But anyway, I'm excited po sa magiging direction po ng preaching na ito, so let's continue. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot. Ulitin mo nga yun. Hindi ako tutugot Hanggat hindi siya na ililigtas. tuloy. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Yan ho ang mga leader ng Diyos. Gaano ang kanilang pagpupunyagi para maisagawa ang kanilang misyon ng pagliligtas. Ang sabi ni Isaias, para sa Jerusalem, na siyang punong lungsod ng Israel noon, ay hindi siya tutugot hanggat hindi niya sila naililigtas at napagliliwanag ang kanilang kaligtasan. Kaya dito po sa kilusang ito, kailangan makipagkaisa sa akin ng mga may tungkulin. Alam nyo, maaaring merong mga kapatid na masagasaan sa aming ginagawang paglilinis ngayon sa iglesia. Pero, kung sila masasagasaan, pagkatapos sila magbabago at maliligtas, masarap na pagkasagasa yun, di ba? Alam ba niyo kung ano ang ginagawa para ang iglesia ay maisaayos? Tignan natin ang ginawa ng mga apostol. Ano po ang kanilang ginamit para isaayos ang iglesia? Kolosas 1:28 hanggang 29. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya
upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa na sakta at walang kabintasan. hindi ho inanib lang sa iglesia, hindi pinasok lang sa iglesia. Ulitin mo nga yung bahagi yun, upang maiharap. Upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa sakta at walang kapintasan. Ibig sabihin, yun ang uri ng maliligtas. Pero gaano po ang kanilang pagsisikap doon? 29. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Hindi ba nyo napansin, mga kapatid? Pare-pareho. Ang diwa, ang isipan, ang pagmamalasakit ng mga leader sa bayan ng Diyos. Unang-una ang ating Panginoong Kristo, iningatan, inalagaan ng iglesia, kahit isa. Ayaw niyang mapahamak. Pagkatapos ang mga propeta, ang sabi nila, hindi kami titigil, hindi kami tutugo, hindi kami magpapahinga. Hanggat ang iglesia o ang bayan ng Diyos noon ay aming naililigtas. Ito naman ngayon ng mga apostol. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, ako ay nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin. Ano po ang kanyang pinagpunyagyan? Ipinangaral namin, pinaalalahanan namin, buong linaw naming tinuturuan. Hindi ba ginaganito ang ginagawa namin ngayon sa iglesia? Makinig kayo sa mga pagsambang maririnig ninyo sa pagsamba sa panahong ito. Yung po ang mga pagtuturo na aming isinasagawa para maintindihan ninyo paano kayo maghahanda sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, eto, sasabihin ko sa inyo. Hati tayo, ho? Ate. Yung kalahati na pananagutan para kayo maligtas, gagawin namin. Gagawin ng aking mga kasamahang ministro at saka ng mga kapamatok namin may tungkuli. Pero, yung kalahati, gagawin nyo. Hati tayo. Hindi ho pwedeng kami lang. Sapagkat kung kami lang, ang mangyayari, mamimili tayo. Bawal ho yung mamili. As the video is rolling, I think it's quite obvious po na ito po ay audio file lamang po, ano? Anyway, so dito po sa part na ito ng discussion ni Ka Erdy, he is discussing on the kind, no, ng pagsusumikap, uri ng pagpupunyagi. Ayan, ang ganda pa ng Tagalog na ginamit niya. Kinakailangan na naililigtas at naililiwanag ang kaligtasan, mga kayuthi. Maganda yung pagkakasabi sa sitas kanina na parang nagre-radiate, ano po, parang may liwanag ng kaligtasan po sa mga members po ng Iglesia ni Cristo. Pero that really made me think, ito pong idea ng evangelism po sa Iglesia ni Cristo, paano po kaya ginagawa? Kasi sa mga born again, for example, is nagbabahay-bahay yung iba, diba? Sa mga Mormons, for example, meron din pong iba, naglalagay ng sound system, ayan, ng trompa sa mga palengke, ayan, tapos nag-share ng Word of God, sa iba naman po sa mga booths. So what I understand is that is their kind of evangelism. Of course, meron ng tele-evangelism, ano po, na kumbaga ginagamit yung TV, social media. Sa Iglesia ni Cristo po, ano po ba yung idea and urgency, quote-unquote, na mas marami ang kumbaga maiakay sa loob at maging member nga ng kawan? I'm very curious about that kasi what I understand, of course, is there is a special place po, no, sa perspective po ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. So I'm thinking, ang goal po ba is ang maigligtas ang mga Pilipino o ang marami po sa atin dito po sa atin pong kalupaan? Or ang tinutukoy po dito na yung hindi natutulog, nagpupunyagi, no, sa kaligtasan is i-make sure lang or i-secure yung mga nakapasok na sa Iglesia ni Cristo, mga kayuthi. So please comment below what you guys think about that. And also, Ka Erdy mentioned about yung pagsasaayos nga po ng iglesia at paglilinis. Ano po yung ibig sabihin po ng konsepto ng paglilinis? Ang ibig sabihin po ba nito parang reshuffling po ba or pag-restructure po ng mga leaders or probably pagtitiwalag po ng ilang mga member, mga kayuthi? So please comment below what also is the meaning of this idea of paglilinis na nasabi po ni Ka Erdy dito. Kayo ang magpilit. Pero kami, pilitin kayo. Yan ho ay hindi na tama. Kaya para tayo ay makabuo ng kaligtasan, yung panig namin, dapat namin gawin. Yung panig nyo, gawin nyo. Ano ang panig nyo? Ano dapat nyong unang-unang maunawa sa isinasagawa natin kilusan ngayon sa paglilinis sa iglesia? Pakinggan nyo sa aklat na sulat ni Pablo kay Tito.
Sa uno. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman. Intindihin niyo yun. Kailangan ninyong tanggapin yon. Narinig po ba niyo, mga kapatid? Kailangan tumibay ang inyong pananalig. Hindi yung konting problema lamang humihina na ang ating pag-asa sa kaligtasan. Huwag naman ganon, mga kapatid. Ikalawa, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan. Sasamba kayo ng sasamba at huwag kayo matutulog sa pagsamba. Sapagkat kung hindi nyo malalaman ng dapat ninyong gawin. Sapagkat sa kaligtasan, kailangan lumawak ang ating kaalaman. Tuloy pa. Sa katotohanan makapaglalapit sa atin sa Diyos. Yan sana maintindihan ninyo. Tuloy pa. At bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano po ang panig nyo, mga kapatid? Tanggapin ninyo ang mga katotohanan itinuturo sa inyo. Patibayin ninyo ang inyong sarili sa pag-asa at paniwalaan ninyo na ito makapaglalapit sa inyo sa Diyos at ito makapagbibigay ng pag-asa sa inyo sa buhay na walang hanggan. Pagka ginawa ninyo yan, wala na ho tayong problema. Jesus, pwede ka nang bumaba. Ayos na iglesia. Pero, hanggat hindi tayo nakararating doon, siguro sasabihin ng iba, alam nyo kapatid, ang problema ko ganito Nabalita ko noon yung pag-aayos na yun pinuntahan na ako ng mga may tungkulin. At ako ay pinagsabihan na kung hindi raw ako magbabago sa kasalukuyang estado ng buhay ko, ako raw ay ititiwalat. Ano ba ako yun? Ano ba ang buhay mo? Kasi may problema ako sa pag-aasawa Ano yun? Alam naman nyo kapatid, nakapag-asawa ako nung una na hindi ko naman masyadong gusto. 3 buwan lang ko kami nagsama Pagkatapos iniwanan ako. Mahirap naman nag-iisa sa buhay. Kumuha ako ng iba. At yun ngayon ang kasakasama ko. At ang masama pa niyan, kasal ako dun sa isa. Hinamon ako ng kasal nitong ikalawa. Nagpakasal ako uli. Bigamya pa. Dito pa lang sa batas ng lupa. Ngayon, ano ka akong problema, kapatid? Sabi ko sa akin ng aking katiwala, pag daw hindi ako humiwalay, ako matitiwalat. Alam naman nyo, kapatid, yung paghiwalay sa asawa, mabigat yan. Kung hindi naman kayo nagkakagalit, magkasundo kami nitong asawa kong ito Yan ho sana ang sasabihin ko sana sa iglesia. Na sana yung mga ganyan, huwag nang pakialaman. Yun ang aking itatanong, kapatid na Arnel. Ang terminong ginamit, nakikialam tayo sa pamumuhay. Pati yung mga kabataan, nagre-reklamo rin sa akin, pati raw sila, pag nakikipagtipon sa sanglibutan, pinupuna, ibinababa sila sa koro kung sila mang aawit. At kung sila nag-asawa sa sanglibutan, sila itinitiwalag. Meron pang isang kapatid, ang sabi sa akin akalain ba naman yung kapatid, pati ba naman yung pagtaya ko sa loto? Pati ho ba naman yun pinakikilaman pa Sa panahon ho ito ng kahirapan gusto kong magkaswerte Hindi ko lang masabi sa kapatid swerte kaya o disgrasya aabutin mo. Pero ito ang tatanong ko lang kay kapatid na Arnel, bakit ba natin pinakikilaman pati yung pamumuhay ng kapatid? Aral po ng Diyos nasa Biblia. Sige. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagputihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pakialamero rin si Apostol Pablo.
Pero, mga kapatid, itanong natin sa kanya, bakit? Ulitin mo yun. Sana. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Anong pamumuhay? Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin. Bakit? Upang kayo'y maging kalugot-lugot sa Diyos. Sabi ko rin sa ayaw humiwalay sa asawa na hindi naman niya tunay na asawa. Hindi rin sila nagkakagalit. Sabi ko, kapatid, hindi nga kayo nagkakagalit. Ang Diyos naman ang galit sa iyo. Gusto mo maging kalugod-lugod sa Diyos? Iyan ang paraan. Kaya hindi pakikialam yan para ka pasamain o para ka panghimasukan. Pakikialam yan para ka ilapit sa Panginoon Diyos. Kaya ako naman kapatid, napakasiglang iglesia ni Kristo. Maski tignan mo ninyo sa nagbibigay ng tulong o handog o kaya sa pasalamat. Ako walang palya sa pagsamba. Hindi mo masapat na yon. Shitty nga. Dahil na-mention po dito ni Ka-Erde yung handog. So, this is my understanding. This is a kind of offering or tithes po ba? Ito, 10% din po ba sa Iglesia ni Cristo, mga ka-U3? Kasi nga po, yung konteksto po nito, yung sinasabi po ni Ka-Erde, na yung kinausap niya nga po, na may issue sa kanyang asawa, is active naman po, bilang isang member nga ng Iglesia ni Cristo. But anyway, going back here, ang preaching po rito ni Ka-Erde focuses more on the accountability, kumbaga, 50-50. Ka-Erde is saying here na sa amin, kasama ng mga ministro, what we do is we teach you what to do para sa mga aral na pangkaligtasan, but you have to also do your part. Ayan, kinakailangan kumbaga i-improve nyo pa ang inyong pananalig. Number 2, kinakailangan yung palawakin ang inyong kaalaman. Ayan, so sabi niya nga po kanina sa pagsamba, dapat daw huwag matulog. And also number 3 is kinakailangan patibayin sa pag-asa. I'm curious here dahil na-mention po ni Ka-Erde kanina, so ibig sabihin po ba kapag hindi quote-unquote na isaayos ang Iglesia ni Cristo, kung hindi nalinis ang Iglesia ni Cristo, is hindi darating si Jesus Christ, mga ka-U3? Paano po kaya to? Like, dapat po 100%? Dapat po lahat ng member ng Iglesia ni Cristo would be loyal, active, perfectly following yung mga doctrines po na Iglesia ni Cristo before Jesus Christ will be coming over? Or does it require just kind of majority? Like, for example lang, 99%. Kasi sabihin na lang po natin na yung 1% po talaga is talagang nagkakamali, humans as we are. So I'm very curious about this kind of criteria. And also sa preaching po na ito, we learned na meron po palang kumbaga paraan ng pag-check on each other na mga members nga po ng Iglesia ni Cristo. And I think the term mentioned by Ka-Erde was pag-aayos, po. So, my understanding is may mga members, most likely siguro mga elders po ito ng church, and then pagsasabihan, at syempre bibigyan ng karampatang siguro parusa or punishment. Sinasabi nga po kanina na, for example, kapag nakipagtipan sa mundo, is yung isa is hindi na naging member ng choir, or ang pagtiwalag po talaga kapag nagkaroon po ng, for example, ng marriage with a non-member, mga ka-U3. And I think I also mentioned this in the past, kapag po ba natiwalag ang isang membro, may guarantee naman po siguro ng pagbabalik. Meron po bang ganon na, for example lang, na natiwalag ang isang member, maybe what he did dahil siya ay kasal sa hindi member ng Iglesia ni Cristo, after a while ay na-convert din yung asawa nga po na hindi member ng INC. So, ibig sabihin po ba na mula po sa pagkakatiwalag ay maibabalik po yung kumbaga estado ng isang particular na kapatid, mga ka-U3? Or meron din po kayang mga uri naman ng kumbaga kasalanan, or mga infraction kumbaga, na talagang hindi na pwedeng bumalik pa kapag ikaw ay totally natiwalag na, mga ka-U3? Tayo'y tinawag ng Diyos Para gawin ang gusto natin. upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Meron pong dahilan kaya tayo tinawag. Para mamuhay sa kalinisan. Kaya hindi ho sapat. Samba ka lang ng samba. Mahalaga ho yung pagsamba. Sabi ko nga sa inyo, kayo magpapalya ngayon ako, baka dumating si Kristo yung araw ng pagsamba, wala pa kayo. Saka pa ba kayo mga ngatwiran doon, sasabihin nyo, Jesus, paano may trabaho ko Sasabihin ni Kristo, may trabaho rin ako, hindi mo anak tumapa, papasok sa langit. Kaya napakasakla. Ano ang dahilan? Sapagkat kaya tayo tinawag ng Diyos para tayo ang kanyang asahan na mamuhay sa kalinisan. Paano ba yung pamumuhay sa kalinisan? 4. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ko sa Biblia, sagrado
Ngayon, tatanungin kita, Abnarnel. Marangal bang pag-aasawa yung pagkatapos na hindi kayo nagkasundo maghiwalay kayo? Hindi. Yung bang pag-aasawang inyutos ng Diyos pwedeng lagutin ng tao? Hindi. Yung bang pinapagsama ng Diyos, yung itinali sa pamamagitan ng kasal, pwede bang papaghiwalay samantalang nabubuhay? Hindi. Totally. Hindi. Ano ang dapat gawin ngayon ng mga iglesia ni Cristo para huwag silang mapasubo sa hindi magandang buhay may asawa? Huwag kayong padalos-dalos sa pag-aasawa. Ikalawa, ito pa ang una, bago kayo mag-asawa, pagpanata muna kayo. Kung yung pakakasalan ninyo, yun ang bigay ng Diyos. Sabi sa akin ng isang kapatid, paano ko malalaman ang bigay ng Diyos? Madali. Pagka walang hadlang, pagka magandang-maganda hanggang sa araw ng inyong kasal, palatanda ang bigay ng Diyos. Pero hindi pa kayo kinakasal. Hindi, wala na kayong tigil ng kaaway. Araw-araw ay nagtatalo kayo kung ano-anong problema na bumabangon. Tapos nagpilit pa rin kayong pakasal. Ang napangasawa mo, hindi bigay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Huwag kayong mag-asawang masyadong batang-bata. Dahil irresponsable pa. Lalo na yung mga lalaki na wala naman trabaho. Aba, mga kapatid, ang pag-asawa ngayon, hindi naman dahil sa minimenos natin ang mahihirap na tao. Ang mag-asawa ho ngayon hindi biro. Bakit? Sa laki ho ng responsibilidad. Hindi ho lamang ang pag-iibigan, kundi ang inyong kakayahan, mga lalaki, na buhayin ang inyong pamilya. Pagka wala kayong kaya, anong gagawin ng asawa nyo? Sila magtatrabaho? Yan ang simula ng inyong hindi pagkakasundo. Magsiselos ka, pag umuwi siya ng alanganin. Pagkagalit ka, pag hindi mo siya dinatnan sa bahay. Kaya ako sinasabi ito, mga kapatid, huwag naman tayong sumalubong kay Kristo na alakaladkad natin ang lahat ng problema. Hindi lang sa pag-aasawa. Tayo dapat mag-ayos. Ano pa dapat nating ayusin? 8, 9, hanggang 10. Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Alam nyo, pinipili ko, marami ho tayong dapat na tuparin sa iglesia. Pinipili ko ho yung mga sensitibong doktrina na hindi masyadong nasusunod dahil nga sa meron hong kontrobersya sa pagitan ng magkakapatid. Yang pag-iibigang magkakapatid, yan ho ay doktrina. Kung itanong ko sa iyo, Abnarnel, maliligtas ba yung hindi may ibig sa kapatid? Hindi po. May ibig naman sa Diyos Ang papaano po masasabi umiibig sa Diyos kung ang kanyang kapatid ay hindi niya? Sa 3. 14 muna siguro. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang galing. Sino yun? Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Siguradong ligtas. Yung umiibig sa kapatid. Tuloy mo. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Paano kayo maliligtas kung nasa kamatayan? Tuloy pa. Ang sino mang nabubuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sagwa. Tuloy pa. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Hindi yung maliligtas. Eto, mga kapatid, ayusin natin. Nag-aayos nilang tayo sa iglesia. Yung lahat ng mga kapatid na nakikinig sa akin, na mayroong sigalot sa kakapatid sa iglesia, pagkatapos ng pagsamba, mag-ayos kayo. Huwag na ninyong
Huwag na kayong magpaayos. Kayo na lang. Huwag kayong magsisiraan. Huwag kayong magsisismisan. Huwag kayong maghahatid dumapit. Huwag kayong magsasalita ng laban sa kapatid. Huwag kayong hahatol sa kapatid. At ikaw namang kapatid, huwag ka namang gagawa ng anumang bagay na laban sa kapatid mo. Dadayain mo siya sa hanap buhay kung magkasosyo kayo. Ito ho, mga kapatid, ay dinidetalye ko sa inyo sapagkat gusto ko, pag iniwan namin kayo, sigurado na kayong ligtas. Isa sa mahalagang doktrina para maligtas, ibigin mo yung kapatid. Yan po ang utos ng Panginoon Diyos. Hindi ako ang may utos niya. Pag-aasawa, tapos na tayo. Pag-iibigang magkapatid, tapos na tayo. Pangatlo, eto pa isa na kailangan nating ayusin. 11. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapi ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay. Tulad ng sinabi namin sa inyo. Ano ba sinasabi niya? Tungkol saan niya? Paghahanap. Sige, paliwanag mo sa kanila paano paghahanap buhay. Dapat pong maghanap buhay ng marangal ng ayon po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa pangunguna po ng Ama ng Sambahayan. Ano ba yung paghahanap buhay na hindi marangal? Labag na po sa kalooban ng Diyos. Ang halimbawa po, kung may pandaraya, lalaki pong pandaraya, labag sa batas. Yung bang sugali, hanap buhay ba yan? Hindi po sir, kasalanan po yun. Bakit? Labag ho sa prinsipyo ng Biblia yan eh. Yan yung paghahangad ng biglang yaman. Ang tawag ho ng Biblia yan eh, kasakiman. Bawal na bawal ho sa prinsipyo ng Panginoong Diyos. Sugal. Kung sa kabila po ng pagsasayos na ito ay merong mga kapatid na nasa dinatnang nasa pagsway, ano ho dapat gawin? 2:25 hanggang 26. Pagsabihan? Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalamsa. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaarap ng katotohanan at sila'y makawala sa silo ng Diablo. Ano po dapat gawin Silo ng ng mga diablo. may tungkulin? Sana ang mga may tungkulin ay gising at hindi natutulog, hindi sa pagsambala, kundi sa pangangasiwa sa inyo. Yung mga sakop ninyo na nasa paglabag, kung kaya ninyong sawayin na ninyo. Very fascinating. Now, I would say ito po talaga yung meat no, ng preaching po ni Ka Erdy. Kasi iniisa-isa na nga po yung mga dapat na ayusin no, sa buhay-buhay ng bawat member ng Iglesia ni Cristo. Nauna na po ang diskusyon kanina patungkol po sa pag-aasawa at sinasabi nga po na kinakailangan you treat it, yung matrimony, ano po, na banal at merong kumbaga karangalan sa pag-aasawa mga ka-U3. So yan po yung first one. Although, gusto ko lang po sabihin on a side note, si Ka Arnel, yung reader po dito, very energetic! Ganun po talaga, no? So, I find that amusing mga ka-U3 at kumbaga hindi boring kung eto pong kay Ka Erdy na malumani po yung pagkakasalita, meron namang energetic na reader po no, kay Ka Arnel. Pangalawa naman po na na-mention dito sa atin pong notes is syempre, yung sa ideya naman po ng pag-iibigan, no? Yung pag-ibig naman po sa kapatid, mga ka-U3. And number 3, ito na nga po tayo dun sa may latest po na narinig natin is yung patungkol sa pamumuhay ng tahimik, ayan, na kinakailangan harapin ang sariling gawain at kinakailangan na magpagal sa tama, ano po, kinakailangan magtrabaho ng tama. And what I know, ano po, hindi po sa Iglesia ni Cristo in particular, but what I know in other sects or denomination, for example, talagang hindi po nagbebenta ng, for example, sigarilyo or beer or inumin, mga ka-youth, dahil nga the perspective is this is against what the Bible is saying. So ganun dun po ba, no, sa mga tindera po na member po ng Iglesia ni Cristo na hindi rin po kayo nagbebenta ng mga kumbaga source ng bisyo na ibang tao? Kasi what we understand here, and it was really mentioned, yung pagsusugal, na this is highly discouraged. So, I am curious no, sa remainder po ng preaching na ito, baka naman po ma-discuss pa further. Ito pong sa idea po ng paghahanap buhay ng marangal at pagpapagal, mga ka-U3. Kung hindi nyo kaya, ibigay ninyo sa ministro. At kung totoong malubha,
maaari ninyong dalhin sa pamamahala ng iglesia para malutas ang suliraning kinalalagyan ng kapatid sa uri na paglapat. Kung sa kabila po niya, ang isang kapatid ay sinaway at ayaw pasaway, ano po utos ng Diyos? Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Ano po yun? Itiwalak. Siguro sasabihin sa akin ng kapatid na medyo soberbio, ano sa akin? Okay, itiwalak. Siguro naman dahil sa pinuhunan ko 30 taon ba naman ako sa iglesia, ganun-ganun lamang hindi na ako maliligtas. Tanong natin sa Diyos, maligtas ka kaya pag natiwalag ka na ang dahilan hindi ka nagbagong buhay? Tignan natin sa Oseas 13:13 hanggang 14. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit tinanggihan. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at magma. Pakinggan nyo, Hindi ko sila paliligtasin sa impyerno. Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Impyerno, parusahan mo sila. kung magmakaawa, Wala na akong nalalabing awa sa kanila. ayaw po namin mangyari sa inyo. Mga kapatid, makipagkaisa kayo sa aming kilusang ito para isaayos na ang iglesia. Kung makarinig kayo, bukas makalawa, kaya manwariwala, na binabasa ang sirkular ng pagtitiwala, alam na ninyo dahilan. Hindi dahil sa gusto naming magtiwalat. Yung kapatid, ayaw na niyang piliin ang kaligtasan sapagkat tiyak kong hindi maliligtas. Napakabigat ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, impyerno, pahirapan mo sila. Hindi po namin nais na mangyari sa inyo yan. Kaya, para bago tayo magwakas, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, nahihirapan ba kayong sumunod? Kung kayo ay nahihirapang sumunod, wala ho tayong dapat gawin, kundi baguhin lang ang ating paniniwala. Pagka ang ating paniniwala, katulad nitong babasahin ni kapatid na Ardel sa Aklat ng Mga Awit, ang magiging paniniwala ninyo ay hindi ho kayo mahihirapang sumunod. Basahin mo na ang 11. Ang banal mong kautusay, sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. 9. Sin against you. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan. Ano sagot? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Anong uring pagsunod? Buong puso, ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Buong puso. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayan. Mga kapatid, kung maniniwala lang kayo na ang utos ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa pagtupad ninyo sa utos ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos, magiging magaan po ang pagsunod. Ikalawa, kung ang mga utos ng Diyos inyong mamahalin, sa paraang iingatan ninyo sa inyong puso, hindi kayo magkakasala. Kung sa inyong pagsunod sa utos ng Diyos, ihahandog ninyo ang inyong buong puso, damdamin, kaluluwa, hindi ho kayo mahihirapan sa pagsunod. Sino po ang hindi makasunod? Yung ang paniniwala pagka siya sumunod, mawawalan siya. Halimbawa, nawalan siya ng asawa. O kaya, hanap buhay niya mali. Pinaiwan sa kanya, nawalan siya ng hanap buhay. O kaya, gusto niyang magpunta sa ibang bansa. Sinaway siya, walang iglesia ron. Nawalan siya ng oportunidad. Kaya ang nasa isip niya, paano ba naman ang gagawin ko? Pagka ako sumunod, masyado namang kalugihan ang nangyayari sa buhay ko. Malaking-malaki ang nawawala sa akin. Pagka ho ganyan ang paniniwala ng isang iglesia ni Kristo, hindi nga kayo makasusunod. Pero mga kapatid, totoo ho ba yun? Totoo ho ba na nawawala, nalulugi?
Napapahamak ang taong sumusunod. 1 hanggang 3. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Panginoon ang gawain araw-araw. Mapalad! Ewan ko kung malas siyang mapalad. Sino mapalad? Sa 2. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong buso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Paano makikilala sumusunod? Ang gawain ay matwid. Namumuhay silang galak sa daan ng Panginoon. Doon sila lumalakad. Tuloy! Ibinigay mo sa amin yung iyong mga utos upang aming talimahin at sundin na buong lugod. Kita nyo? Tuloy pa! Kayo na ko umaasa. Umaasang magiging tapat. Mga kapatid, kung kayo ay tunay na umaasa, yan ang asahan nyo. Yan ho ang totoo. Huwag kayong maniwala sa udyok lamang ng isip nyo, sa sulsol ng kung sino-sino ang tao, lalo na ng kaaway natin sa pananampalataya. Ang paniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos. Ano yun? Mapalad ka pag sumunod ka sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan pag sumunod ka sa Kanya. Siya ang bahala sa buhay mo pag sumunod ka sa Kanya. Siya ang bahala sa hanap buhay mo, sa pag-aasawa mo, pagka sumunod ka sa Kanya. Kaya, bago namin kayo iwan, ang kapatid, inihilin ko sa Diyos na sana ay sapat na ang narinig ninyo ngayon. Para kung sakaling lumakad pa ang mga araw at hindi naman tayo magkaroon ng kapalarang magkita pa uli dahil sa lawak po ng iglesia, ay sasabihin ko na lang sa Diyos na sana ang naiwanan kong mga anak mo nahikayat sa iyo, nahikayat na sumunod sa iyo, naniwala sa sinasabi mo at nakipagkaisa para maisaayos ang kanilang buhay, para sila ay tiyak na maligtas. At hihilingin ko rin kay Jesus na alam ko naririto sa pagsambang ito sapagkat yun ang pangako niya na pagka tayo nagkakatipon ay narito siya sa kalagitnaan. When there are 2 or 3 Hihilingin ko sa Kanya gathered in His na sana'y tignan kayong isa-isa, pati ng mga mahal ninyo sa buhay na naiwan. At hihilingin ko sa Kanya, Panginoon, huwag mong iwawala kahit sa narito. Handa silang sumunod sa utos ng Diyos. Handa silang pasakop. Sukdo lang sila malugi sa laman. Nasagasaan man ang ilan sa pagsasalitang ito, pero tatanggapin nila ng buong lugod. Sapagkat ang pinakamahalaga sa kanila, Jesus, ay ang marinig nila ang tinig mo sa araw ng paghukom na sinasabi mong halika. Pinagpala ka ng Ama. Manahin mo ang karyang inihanda sa iyo, buot ng itapagang sanglibutan. Basbasan ng... Okay, mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon at malamang po sa mga INC members po na ka-youthie po natin. Magko-comment po kayo dyan sa baba ng bitin. Anyway, mga ka-youthie, before I was watching this, I was thinking, ano kaya yung magiging paksa po? Dahil ang label nga po natin is minsaheng pananampalataya. And what we understood, of course, it's all about how to fix yourself. Yung ideya ng pagsasaayos ng Iglesia ni Cristo. At ano ang mga kinakailangan gawin at may kaakibat din na responsibility. So, obvious po na ang salvation is not given instantly. Once na naging member ka, automatic na agad. Hindi po ganun. Dahil may mga kinakailangan ka pang ayusin sa iyong sarili. Kaya nga, ang na-mention nga ni Ka-Erdy kanina, 50-50, So, gusto ko lang pong ma-mention a little bit lang po na recap. Dahil hindi ko naman po syempre masasabi yung lahat po ng mga punto na na-mention ko kanina while I was giving my fair reaction. So, yung pagsasaayos po na kinakailangan gawin, at least, yung narinig natin, 3 po. The first one will be ang patungkol sa pag-aasawa na ito ay isang
isang banal na bagay. Dapat na marangal yung pag-aasawa. Number 2 naman is yung pag-iibigan, no? Pagmamahalan ng mga kapatid sa iglesia. And number 3 is yung pagkakaroon ng isang marangal na hanap buhay na kumbaga according din sa mga doktrina ng Bible. So, what I noticed sa number 1, anti-divorce po pala talaga, ano? And number 2 din na na-notice ko din po is syempre bawal po yung pagsusugal sa mga members ng INC. Just on the thought mga ka-youth on marriage. So, ibig sabihin po, dahil what I understand is kapag ang isang member ng INC ay nakapagtipan, nagkaroon ng relationship, naging asawa, no, ang isang hindi member ng INC. So, my understanding is matitiwalag po sila, tama po ba? So, the idea of divorce then, no, na bawal nga po sa members ng Iglesia ni Cristo kapag ang marriage ay nangyari between sa husband and wife na members ng INC. Tama po ba mga ka-youth? So, for example, nagkaroon ng legal separation sa isang member ng INC tapos yung unang marriage nga po is with a non-member. So, accepted po ba yun na magkaroon sila ng annulment and then eventually this member ng INC would have a second marriage in this time na po with Iglesia ni Cristo rites and ceremonies mga ka-youth. So, would that be acceptable or kinakailangan niyang mag-stick dun sa first po na asawa niya dahil in the thinking nga po na dapat ay hindi pinaghihiwalay ang mag-asawa mga ka-youth? So, medyo tactical na po ano yung mga questions po na ganito. Kaya po sana po sa mga members po ng INC na nakakaalam, please comment below what you guys think about that. And like what I also mentioned, I really like the energy of the reader ka-Arnel mga ka-youth. Ganun po talaga. I like that. It really is amusing for me. But anyway, mga ka-youth, if you like these kinds of contents, please comment below. Ano po masasabi niyo sa preaching na ito? You can also suggest some more videos. Comment niyo po yung mga link po niyan na gusto niyo pong mabigyan pa natin ng reaksyon. You can watch that video over there, yung playlist natin, and also subscribe kung ikaw po ay baguhan po sa ating channel. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.